It's great. Good song. Amen. I want Jesus more than anything. See, it should be the prayer of everybody, everyone. Oh, that's good prayer. All right. You ready? At kung nagpapasalamat, kasama rin natin ngayon si Sister Tess. Tess, pakitayo nga, Tess. Yeah, right there. Sa likod po, mga kapatid. Asawa ni Pastor Louie. Amen, amen. At, si Pastor Louie, ay lagi ko po siyang kasama sa Tarlac, mga kapatid. Kasama kami, nagbumipili ng mga kagamitan. Minsan siya nagsusolo. And ako nagpapasalamat na lagi ko po siya nakakasama. Halos araw-araw kami, habang nandoon ako, magkasama po kami. Sabi ko, sa kanya, inaalalayan ko pa yung throat ko. And sabi ko kung pwede, ikaw muna mag-preach. Anyways, katapusan naman to ng buwan. So, makakasama naman natin dito yung mga sa church niya. So, sabi ko kung pwede. Alright, kaya ngayon kasama po natin siya. Kasama rin natin si Brother Arman. Brother Arman, pakitayo ka, Brother Arman. Yeah, si Brother Arman, member din po yan doon sa Salapungan, mga kapatid. No? Plano niya sanang hindi magsimba ngayong gabi, pero napilitan po siya magsimba ngayon dito. Alright. Si Brother Arman, kapatid po siya ni Brother Joel Gozom, mga kapatid. At siya po inawin ni Brother Joel. At salamat sa Panginoon, nagpapatuloy po siya sa Lapungan. Okay? Shall we all stand, please? And let's welcome once again in our pulpit, Pastor Louie. Amen. 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 Magandang hapon po sa inyo pong lahat. At salamat po sa Panginoon. Thank you po, Pastor. And isang pribilehyo po na tayo po ay maging kabahagi sa gawain po ng Panginoon. At balita ko po, marami daw hong nagbe-birthday, kaya makiki-birthday lang po. Happy birthday po sa mga April celebrants. Malapit po kasi ako sa April po, mga kapatid. Kaya, opo, salamat po. Luke chapter number 2 po sa ating pong mga Biblia. Talang ko, may kainan mamaya. Kaigsiyang ko lang po ito, mga kapatid. Huwag kayo mag-alala. At salamat po sa Panginoon. At kagalakan ko po lagi na maging bahagi po sa gawain po dito. And salamat po sa ginagawa po ng Panginoon dito. At isang encouragement po every time na makita natin ang mga kapatid na nagpapatuloy at maraming nadadagdag. And napakagandang tanawin po ito sa gawain po ng Panginoon. Luke chapter number 2, let's begin reading from verse number 41 down to verse number 47. Nandyan na po ba kayo? Amen? The Bible says, "Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not of it. But they, supposing him to have been in the company, went a day's journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintance. And when they had found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. And it came to pass after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all that heard him with astonished at his understanding and answers." Let's go to the word of prayer. Loving Father, we thank you so much for this wonderful time that once again you give to every one of us. And thank you for allowing us to be in this great place this afternoon, to hear the word and to be a part of your ministry. Thank you so much for the leadership of our pastor. Thank you for his life, and thank you for his family. And thank you for the ministry that entrusted to him, O Lord. Bless niyo po ang bawat pamilya, ang bawat mga anak ninyo, even sa mga bisita na nandito, Panginoon. Ganoon rin po sa lahat ng makasama po namin sa mga missions through our virtual service. Pagpalain niyo po, Panginoon. Maraming salamat po sa paglagay niyo sa amin sa ministry. And help us, O God, to understand your word for tonight. I can do nothing without you, so please help me. Maraming salamat din po sa lahat na nagdiriwang ng kanilang karawan. Pagpalain niyo po sila
at bigyan niyo po siya ng marami pang maliligayang kaarawan magamit sa inyo pong gawain. Ito pong lahat, ang aming dalangin, pinapangako po namin. Ibabalik po namin sa inyo lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat, for in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. Good afternoon. Please be seated in the presence of our God. Now, kung ating pong babalikan, going back to our text this afternoon, we see here, brethren, in the time of our Lord and Savior Jesus Christ sa kanyang pagkabata. Ano po? At ito'y pangyayari sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo back in those days that ang Jerusalem is the center of worship. So back in those times na mayroon po sa Jerusalem or sa Israel ay mayroon po silang tatlong mahalagang feast na napakahalagang pinagdiriwang po doon. At kaya nga sa isang taon pupunta po ang mga tao doon sa Jerusalem at sila po ay sama-samang mananambahan, mga kapatid. At dito sa pangyayari pong ito, kung ating babalikan ang ating binasa, narito po ang ating Panginoong Jesucristo together ni Mary and Joseph. At nakita po natin, mga kapatid, na sabi ko nga sa inyo, ito po yung pinuntahan po nila ay yung tinatawag na the Feast of the Passover. Same as the Feast of the Unleavened. Now, ito po yung pagkakataon, yung kapiyastahan ito sa Jerusalem ay ito po yung inaalala nila kung babalikan natin sa the book of Deuteronomy and even in the book of Exodus. Ito po yung pagkakataon po na ang mga tao'y inaalala nila yung Feast of the Passover wherein sila po ay pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin. Are you listening? Amen? Para makuha niyo po yung background, ay makita natin dito yung mga pangyayari. Ano po? So, inaalala po nila, kaya nga yung tinatawag na Passover. So, yung ikasampung plague na ibinigay ng Diyos sa mga Egyptians, at makita niyo po sa mga Israelites, sila po ay pinas over. Kaya nga, when I see the blood, I will pass over you. Yun po yun. When I see the blood, yun po yung kanta, mga kapatid. Ibig sabihin, yung death angel na po, yung pagdumaan po yung death angel, pag nakakita sila ng dugo sa mga doorpost ng pintuan ng mga bahay ng mga Israelita, ay may spare yung kanilang panganay. Naalala niyo po ba yun? At alam niyo, doon sa ginawa ng Diyos na yon sa mga Egyptians ay hindi ho nakatakas yung family ni Pharaoh, even yung anak niyang lalaki ay namatay. Kaya nakita niyo po, mga kapatid, back in the Old Testament time, makita natin yung paggabay ng Panginoon sa mga tao po ng Diyos. Kaya yun po yung pagkakataon na sila po, sineselebrate nila, at noong panahon na po ng ating Panginoong Jesucristo ay patuloy pa rin nilang ginagawa yung tinatawag na the Feast of the Passover. Wherein ito po ngayon, nasa Nazareth po ang ating Panginoon, kasama po ang kanyang family, ang kanyang mga magulang sa laman, amen, si Mary and Joseph, ay sila po ngayon yung pumunta doon po sa Jerusalem. Now, pagkatapos po noon is, sila po ay umuwi na. At back in those times, babalikan natin, yung mga tao po kasi noong unang panahon, pupunta po sila sa Jerusalem ay sa pamamagitan ng tinatawag na caravan. Maglalakad lang po yan sila ng isang araw. Kaya supposing, sabi ng Bible, supposing na yung team ay nakaalis na, nakabalik na sila sa kanilang lugar, at supposing, sabi ng Biblia na, naroroon na ang ating Panginoon, sapagat siya 12 years old, nakasama niya sa caravan. Pero pagbalik nila sa kanilang lugar, itong si Mary and Joseph ay wala po doon sa kanilang lugar, at sa madaling sabi, hindi ho siya nakasama sa caravan. Bakit po kinakailangan silang maglakbay ng caravan or by group? Sapagkat upang maiwasan ho doon yung budol-budol. Naunawahan niyo po yung pangyayari, sapagkat back in those times, pag naglakad ka na mag-isa ka, ay siguradong dadalihin ka sa Palestinian road po na yon, ay naroon po yung maraming mga pwedeng mangyari sa kanila na pwede silang saktan doon, pag nakawan sila, pag samantalahan sila. Kaya nga, by caravan po yan sila ngayon naglalakbay. Ngayon, nung nakarating na po sila doon sa kanilang lugar, sa Nazareth, wala doon ang ating Panginoon. Kaya ang ginawa po nila, mga kapatid, bumalik po sila ng Jerusalem at hinanap po ang ating Panginoon doon. At nung nasumpungan nila ang Panginoon, sabi po ng Bible,
Siya po, tandaan niyo po, siya po ay 12 years old that time. Okay? Kaya nga naniniwala tayo na napagandang maunawaan natin o kaya na magandang maunawaan natin. Now dito po, in verse number 46, and it came to pass after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and making them questions. And all that heard him was astonished at his understanding and answers. So nung nasumpungan nila ang ating Panginoon, siya'y 12 years old na, naroroon, nakaupo, at kasama ng mga doctors, mga biyasa, sa mga pag-aaral, mga kapatid, at ang sabi po ng Bible, they were astonished at his understanding and answers. The title, the message for this afternoon is Understanding and Answers. Understanding and Answers. So ulitin ko po, narito ang ating Panginoon, sila'y bumalik galing sa kanilang lugar at kanilang nasumpungan na kasama na po noong mga tao na mga doctors at mga biyasa sa mga batas na naupo at nakikipag-aralan. At ang sabi po ng Bible, sila po'y na-amaze. Sila po'y na-amaze kung paano po ang ating Panginoon. Of course, 12 years old at that time, yung sila'y na-amaze sa kanyang understanding and answers. Now, maaaring sabihin natin, sapagkat siya ang ating Panginoon. Pero tandaan niyo po mga kapatid, yes, tanggapin natin yung notion na siya ay ang ating Panginoon. But the principle is napaganda na makita natin that the principle is napakahalaga po yung tinatawag na understanding and answers. Understanding and answers. Now, ano po ang ibig sabihin po ng word na understanding para magkaroon po tayo ng kaalaman sa mga bagay na ito? By the way, binanggit po ang word na understanding in the King James Bible 160 times. Pastor, binilang mo yon? Hindi, may nagbilang na para sa atin. Kaya nga meron po tayong research. Amen? And napakahalaga na. Ano pong ibig pong sabihin ng word na understanding? Let's go first in the Old Testament time. The word understanding is galing po sa word na be now. B-E-N-A-W. Na ang ibig sabihin is knowledge. Perfectly wisdom. Yan po ang ibig sabihin po ng word na understanding. So, the ability to understand something. It is comprehension. Sa Tagalog po ay pang-unawa. Pang-unawa. So, tandaan mo natin, napakahalaga po yung pang-unawa. So, sa Greek word naman po, same. So, titignan natin, sabi po ng Bible Dictionary is sunesis. Greek word na sunesis. Mental putting together that is intelligence or concretely the intellect. Okay? So yan po ang ibig pong sabihin po ng word na understanding. Now, yung word naman po na answer, pag sinabi ting answer is a response or an act of responding. So meaning to say, yung babalikan natin, yung ating pinag-aaralan, ikaw po ay magre-respond based on your understanding. So meaning to say, hindi pwedeng paghiwalayan. Kaya makita po ninyo, narito ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng Biblia, ang mga tao ay na-amaze, even the doctors of the law ay na-amaze sa kanyang pangunawa at sa kanyang mga tugon at sa kanyang mga sagot. Babalikan po natin mamaya. Na kung pupunta natin ang Book of Proverbs, sapagkat doon po napakaraming binanggit yung word na understanding. I write some verses in the Bible coming from the Book of Proverbs na napaganda na ating pong maunawan in Proverbs chapter 1 in verse number 5. Ang sabi po ng Bible, I am a man of understanding. In chapter 1, verse 5, a man of understanding shall attain unto wise counsels. Amen? The Lord, in chapter 2, verse number 6, the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding.
In chapter 3, in verse number 5, ang sabi po ng Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Chapter 4, verse number 7, hear ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. In verse number 7, wisdom is the principal thing, and with all thy getting, get understanding. Amen? So napakahalaga na makita po natin. And in chapter 6, verse number 32, sa mga walang pangunawa, sabi po ng Biblia, but whoso committed adultery with a woman lacketh understanding. Amen? Chapter 9, in verse number 16, forsake the foolish and live and in the way of understanding. Chapter 9, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Chapter 13, verse number 5, good understanding giveth favor. Chapter 14, verse number 33, wisdom resteth in the heart of him that hath understanding. Chapter 15, verse number 21, folly is joy to him that is destitute of wisdom, but a man of understanding walketh uprightly. Amen? Chapter 17, verse number 27, he that hath knowledge spareth his words, and a man of understanding is of an excellent spirit. Chapter number 21, verse number 30, there is wisdom, nor understanding, nor counsel against the Lord. Chapter 23, verse number 23, buy the truth and sell it not, also wisdom and understanding. Chapter 24, in verse number 30, the last verse in the book of Proverbs, when Solomon, ang sabi po ng Biblia, when I went to the field of slothful and by the vineyards of a man void of understanding. So we see here, brother, in the Old Testament time, napakarami yung binanggit po ng Bible all about understanding. It's because understanding is very important sapagkat, mga kapatid, sa ating understanding, doon po manggagaling ang ating response. Ulitin ko po, understanding is very important is because doon po sa understanding, doon manggagaling ang ating response. Kung merong mga tao na nagre-respond, it's because they really understand. Now let's go to some verses in the New Testament time. Tatlo lamang po ito at napakahalaga na makita natin. In Colossians chapter 1, in verse number 9, here is the Apostle Paul when he speak to the people at Colossae. That's the prayer and the desire of the Apostle Paul. Ang sabi po ng Biblia, that ye might be filled with knowledge and all wisdom and spiritual understanding. So napakahalaga talaga ng understanding. Most of all, spiritual understanding. A lot of people today na hindi nila nakikita yung kahalagaan talaga ng unawa o ng pang-unawa. Chapter 2, verse number, 2 Timothy chapter 2, verse number 7, consider, here is the Apostle Paul, when he talked to Timothy, sabi niya, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Wow! What a wonderful blessing pag binigyan tayo ng Panginoon ng pangunawa sa lahat ng bagay. Amen? And the last verse in chapter 5 of the book of Ephesians, ang sabi po ng Bible, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So napakahalaga mga kapatid. So kung ating babalikan mula doon sa Old Testament na mga binanggit na mga verses, and also here in the New Testament time, brethren, understanding is very important. Are you listening? Amen?
understanding is very important because understanding is, sabi ko nga sa inyo, pag nagkaroon tayo ng pangunawa, based on understanding, we will answer or we will respond. Now, here is the message, mga kapatid. Mga kapatid, mahalaga na maunawaan natin kung ang bawat tao, mga kapatid, ay nakakaunawa lamang. Tayo po bilang isang tao, kung naunawaan lamang natin yung ating kondisyon sa harapan ng Panginoon na kailangan talaga natin ng tagapagligtas, naniniwala ko, mga kapatid, na magkakaroon po tayo ng maayos na respond kapag po ang tao ay binahagian ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa mga taong hindi pa naligtas. So we see here, brethren, ulitin ko po, kung nagkakaroon lamang ang tao ng pangunawa na kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya nga sa mga nakanaligtas na, magpasalamat po tayo na naunawaan natin. Lagi ko pong sinasabi, our salvation is our humbling experience before God. Our salvation is our humbling experience before God. Why is that? It's because we really understood yung ating kalagayan sa harapan ng Panginoon nung present sa atin ang gospel na tayo makasalanan, hindi mo kayang iligtas sa sarili mo, kaya kailangan mo ng tagapagligtas. That's why nagtiwala tayo sa ating Panginoon bilang ating tagapagligtas. Oo, kaya nga mga kapatid, napakahalaga talaga yung understanding. Are you listening? Amen? Understanding is very important. So ulitin ko po, it is very important kung naiintindihan natin yung lost condition of a man. Yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya sa mga bisita po namin at sa lahat ng mga bisita sa mission, sa lahat ng mga churches, napakahalaga po to understand our condition before God na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kailangan mo talaga ng tagapagligtas at dapat mong ituon ang sarili mo sa Panginoon na siya lamang daan patungo sa langit at wala na pong iba. Hindi yung galing natin, hindi yung pera natin. By the way, sabi ko nga sa simbahan sa Salapungan last Wednesday, mahalaga na maintindihan natin yung realidad ng buhay. Hindi tayo pare-pares ng kalagayan sa buhay. May mga ilan sa atin, pinagyaman ng katangkaran, at yung iba naman ay pinagkaitan ng katangkaran. May mga ilan na pinagyaman ng kaputian, at yung iba naman ay hindi. May mga tao na pinagyaman ng kayamanan, as far as material things, dahil sa kanilang pagsusumikap. But dapat nating maunawaan ng ating buhay ay meron pong katapusan. Sino man po tayo, anuman ang ating estado sa mundong ito, mayaman, mahirap, anuman ang kulay mo, dapat mong maintindihan na ang ating buhay ay mayroong katapusan. Merong katapusan yung buhay natin. Kaya nga mga kapatid, magpasalamat po tayo na naiintindihan natin na magtatapos man yung ating buhay at alam mo na may katiyakan ka ng kalangitan at alam mo ang iyong destinasyon ay sa langit is because you have a personal relationship with the Savior. Hindi sa dahilan sa tayo po ay Baptist, sapagkat ang Baptist ay hindi tagapagligtas. It's because of that decision that you put your faith in Jesus Christ. Kaya nga sabi ko nga po, narito ang ating Panginoong Jesucristo. Napakalawak ng kanyang pangunawa. At sana po, yan ho yung napagandang mangyari din sa atin na magkaroon po tayo ng pangunawa sapagkat sa ating pangunawa, doon po tayo tutugon. Number 2, not only na maunawaan natin ating kalagayan, but number 2, ilan kaya sa mga miyembro ang nakakaunawa ng kanilang responsibility sa Diyos? Ilan kaya sa mga tao ang nakakaintindi yung kanilang responsibility sa Diyos? Let's go back to the Word of God. Ang sabi po ng Bible, here is Solomon
Solomon declared by the Bible na pinakamayaman at pinakamatalinong tao na nabuhay. Nang sabi po ng Bible chapter 12 in verse number 1 of the book of Ecclesiastes, remember now thy Creator in the days of the youth. The word remember means to put in mind. To put in mind. Kaya nga po mga kapatid, may mga pagkakataon na paggising ng tao, hindi niya alam ang patungkol sa Diyos at kinakalimutan ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Bakit? Malakas pa tayo eh. Kaya kung babalikan niyo po, yung sinabi niya, there's gonna be an evil day. Anong ibig sabihin ng evil day? Kung babalikan natin, meron tayong gustong gawin pero hindi mo na magagawa. Kaya sabi po ng Biblia, yung kalakasan natin ay magpi-fail. Yung atin pong paningin ay lalabo. In fact, sinabi ng Bible na they that look on the windows, speaking of our eyes. Kaya nga salamat po sa Panginoon. Honestly, ako po ay niresitahan na magsalamin. Nagsasalamin po minsan. Thank you po. Nagsasalamin na po pag nagtuturo po sa Bible school, pero para bang hindi ka pa po tinatanggap. Parang nasa denial stage pa po ako. Noong last October, bago po ng birthday ko, nag-renew ako ng lisensya ko. Sabi ng doktor, sige sir, basahin nyo. Tinakpan ko po yung kaliwang mata ko. Perfect. Sabi niya, linaw ng mata mo sir, sabi ng doktor. Kasi kanan pa lang yung tumitingin. Sige po, yung isa naman po. Pag ganun ko, sabi ko, ba't parang hindi ko na nakikita? Nandaya po ako. Ginanong ko, minemorize ko mga kapatid. Tinakpan ko yung kaliwa. Ay, sabi, yung kaliwa sir, sabi niya. Ulit-ulit, trinay kong i-memorize. Pero mga kapatid, mali-mali. Hindi, don't trust your memory. Mali-mali. Okay sir, sabi niya. Sir, magpa-check up po kayo. Dapat po kayong magsalamin. Sabi ko, maliwanag naman dok. Sabi ko, yung kanan ho. Pero yun pong kaliwa, malabo na po. Wala akong magagawa. Sulat-sulat siya ng doktor. Yun. Mayroon na pong condition yung driver's license. Number 1, wear eyeglass. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Isang araw, yung ating maliwanag na paningin, manlalabo po yan. Dadating yung pagkakataon na magsasalamin ka pagkatapos, nandiyan lang pala yung salamin, ikot-ikot ka. Nasaan yung salamin ko? I hope nakaka-relate yung iba. Or minsan, nakalagay dito. Ikot ng ikot. Dadating yung panahon na tayo po mga kapatid, manginginig yung ating mga tuhod. Manghihina tayo. Hanggang pangarap na lang tayo mga kapatid. Hanggang plano na lamang tayo at hindi mo na magagawa yung plano mo. At least may plano. Parang may naalala kong panayang plano. Kaya nga po, bakit sinabi po ni Solomon that remember now the Creator in the days of the youth? Bakit? Sapagkat pagdating ng panahon na hindi mo na magagawa yung gusto mong gawin, at least nagawa mo yung bagay na dapat mong gawin nung malakas ka pa. Alam po natin, isang araw, yung desire mo na pumunta sa church, dadating pagkakataon, hindi na tayo makakarating sa church. Kaya mga kapatid, habang wala pang hadlang, it's time na gawin mo ang isang bagay na dapat mong gawin for the glory of God. Sapagkat, ika nga maririnig natin, dadating talaga yung panghihina. Kaya nga habang malakas tayo, don't miss the church service. Don't miss yung pagkakataon na kayo po ay maging bahagi sa gawain ng ating Panginoon. Maunawaan natin yung responsibility sa harapan ng Diyos. Nang sabi ng Biblia, remember now,
thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Kaya sabi ng Biblia, padating sa 13 and 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. The whole duty of man is to fear God, to respect God, to honor God. And the question is, ilan sa mga tao ang nakakaintindi ng ating responsibility sa Diyos? We need to understand that God is the giver of life. Hindi sa atin ito, wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya nga salamat po sa Panginoon, pag naunawaan natin yun, yung ating responsibility. Thank God for the Word of God. Thank God for the man of God who preached the truth. Sometimes, mga kapatid, kinakailangan mabump tayo ng katotohanan upang madurog yung puso natin at tanggapin natin yung katotohanan. At maunawaan natin yung katotohanan is because doon sa katotohanan na ating naunawaan, doon po tayo magre-respond. So nakita niyo po, mga kapatid, ilan sa mga tao kaya ang nakakaunawa that one day we will going to face God. Sinabi yan ni Solomon, isang kilalang personality in the Old Testament, and even the Apostle Paul, kilalang personalidad in the New Testament time. Ang sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 5 in verse number 10, but we must all appear before the judgment seat of Christ. Brethren, ilan kaya? Kaya alam niyo ba, salamat, through this church, ipinapaunawa natin na mayroon po tayong responsibility sa Panginoon. Amen? Ilan sa milyones at billions sa mga tao ng mundo ang nakakaintindi ng kanyang lost condition at ang nakakaintindi ng kanyang responsibility sa Diyos. Whether we accept it or not, meron po tayong responsibility sa Diyos. Ano bang ibig sabihin ng responsibility? The state of being responsible. Mga kapatid, lalong-lalo na higit, naunawaan natin ang salita ng Diyos. Kaya nga ulitin ko po, bago tayo magtapos, nakabatay ang ating response doon sa atin pong understanding. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga yung understanding. 2 words na binitawan galing sa ating Panginoong Jesucristo, yung mga tao na-amaze sila sa kanyang understanding. At sapagkat nagkaroon siya ng understanding, sumasagot siya, nagre-respond siya ngayon na maliwanag. At na-amaze yung mga tao sa kanilang mga nakikita at naririnig sa ating Panginoon. Number 2, sabi ko sa inyo kanina, how many people ang nakakaunawa ng kanilang responsibility sa Diyos? And then the last, how many people, members of this church, understand their responsibility as a part of the church? Ulitin ko po, ilan? Kanina po, in general. Nakita niyo po, mula sa makasalanan hanggang sa responsibility sa Diyos. At ngayon, in particular, niligtas ka na ng Panginoon. At hindi lang tayo niligtas ng Panginoon. Maliwanag, idinagdag kayo ng Panginoon. Kung babalikan natin sa Acts chapter 2, in verse number 41, the Bible says, then they that gladly receive His word were baptized. At the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Pagdating sa verse number 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved.
And for that particular verse, naiintindihan natin na ang Panginoon ang nagdadagdag. Wala pong aksidente. It is always on purpose. Niligtas ka ng Panginoon, at nung iniligtas ka ng Panginoon, inilagay ka ng Panginoon into a local, Bible-believing Baptist Church, CBBC, CSI family. And that's something, brethren, na idinagdag ka ng Panginoon. Question, do you really understand na ikaw ay dinagdag ng Panginoon sa lugar na ito at kung saan mang CBBC family ka dinagdag? The reason why siguro yung iba hindi kayo nagre-respond ng maayos sapagkat hindi nyo po naiintindihan na dinagdag kayo ng Panginoon sa gawain niya po dito. Amen? Ulitin ko, may kinalaman ang Panginoon. Tanong, naintindihan ba natin na idinagdag po tayo dito sa simbahang ito? Hindi po tayo pinilit. Lagi nating sinasabi, walang pinilit na dinagdag po dito. Kaya nga kalooban ng Panginoon. Sabi ko nga po, nung napunta ko sa Tarlac, sa dinami-dami ng nakausap ko, sa dinami ng tinuktok ko ng mga bahay, pero salamat sa mga taong nag-respond at dinala ng Panginoon dito. Same here, mga kapatid. Mga kapatid, sa bawat area, magpasalamat po tayo na kahit na lumalaki ng lumalaki ang ating simbahan, ay hindi tayo napapabayaan. Salamat sa ministry ng ating pastor na may extension ng mga area leaders na inilagay upang nang sa gayon mapulfill natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Thank God for those members, preachers of this church. They are the extension of the pastor na nag-aalaga, nananalangin, nagtatrabaho sa gawain ng Panginoon upang maintindihan ninyo yung kalooban ng Panginoon sa buhay niyo. Let me recite another verse sa binanggit nyo kanina. Sabi ko nga sa inyo, Ephesians chapter 5, verse number 17. Be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. It is the will of God for you to grow in this church. Are you listening? Amen? It is God's will for every members of our church na si Pastor Hill, ang pastor natin. Alam niyo po ba, sometimes hindi niyo po na-appreciate ito, mga kapatid. Ilan sa mga tao na hindi, they don't even members of this church, na members sila ng ibang simbahan, and even some are pastors, but nanonood sila, nakikinig sila, para sila po ay patuloy pang matuto at gamitin ng nakikinig sila sa pastor natin. And yet, yung mga members na nandito, masyado tayong passive sa mga nangyayari sa simbahan. Ilang beses na maraming natutulog during the service at hindi nagpa-participate sa gawain ng Panginoon. And the problem sometimes is, kapag tayo po ay pinangunahan tayo ng mga taong nauna pa tayo sa simbahan. Anong ibig ko pong sabihin? Ako din po ay naging area leader. And some of the old members, pag mayroong nag-lead sa inyo na nauna pa kayo, sasabihin nyo, nauna pa ako dyan. Kung naunawaan mo, kapatid, ang sinasabi mo, sana hindi mo yan sinasabi. Sapagkat dito po, hindi tayo nagpapaligsahan dito. Nandito po tayo for the purpose na lahat po tayo ay gamitin ng Panginoon. Kaya kung naiintindihan lamang ng bawat members, yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo, that you need to grow and you need to participate in every program of the church. Wala kang dahilan upang hindi mag-grow pag nandito tayo sa simbahang ito, kapatid. Nanggaling po ako dito, kaya nga po kung ano yung natutunan namin dito, ipinagpapatuloy lang namin, lumipat lang kami ng lugar. Kaya nga po, ako'y natutuwa na patuloy na nag-grow ang ating simbahan. Nung pinakita po ni Pastor, isinend niya po yung video po na yun. Sabi ko nga po, so sad. Sir, sabi ko, alam niyo pong bakit? Punong-puno ng mga tao,
Pero naubos ang mga miyembro. Alam niyo kung bakit? Hindi nila naunawaan ang kanilang existence na dapat silang magpatuloy sa Panginoon. Kaya lagi sinasabi ng ating pastor, patuloy nating alagaan yung second generation, the third generation, and the next generation. Kaya nga po mga kapatid, sa lahat po ng mga nauna ng mga members dito, nakita niyo po ang simbahan natin, paano po nagpatuloy at pinagyaman ng Panginoon. And it's because of the Spirit na patuloy dito sa simbahan natin, mga kapatid. And sometimes yung iba, you're thinking negative against the church. Kapatid, kung naintindihan mo lamang yung existence ng simbahan, hindi ka mag-iisip ng negatibo sa simbahan. Kaya sabi ko, ilan kaya sa mga membro ang nakakaintindi ng kanilang responsibility sa church as a part of the church. And the saddest thing is, part ka ng simbahan and you are saying negative against the church. Sinasaktan mo yung sarili mo. At ang sabi ng Biblia, ang gumagawa po nun, inaalian na masamang espiritu sa Mark chapter number 5. Are you listening? Amen? Kaya nga po mga kapatid, sana kung maintindihan nyo lamang po yung kahalagahan ng pagiging member ng simbahan ay patuloy mong mamahalin ang gawain ng Panginoon na pinagkatiwala po sa atin. Sapagkat tandaan po natin, ulitin ko po, anumang bagay na intindihan natin, doon po tayo nagre-respond. Kung naiintindihan natin ang pangangailangan ng gawain ng Diyos at ang programa ng simbahan, doon tayo magre-respond. Kaya nga ito na yung buhay natin para sa amin na manggagawa. Sabi ko nga sa aking mga anak, ito na yung buhay natin. Ito na, maglilingkod tayo sa Panginoon habang tayo po nabubuhay. Sa kasaganaan man o anumang bagay yan o kahirapan man, let's keep on going and let's keep the right spirit, the good spirit na ating natutunan sa gawain ng ating Panginoon. Na patuloy tayong mamahalin natin ang ministry at sapagkat naintindihan natin ang gawain ng Diyos. Sabi ko nga po, yung mga batang maliliit, mga anak, hindi nila naintindihan ang maging magulang. Kaya nga minsan lumalaban sila sa kanilang mga magulang. They disobey their parents. Why is that? Hindi nila naiintindihan ang maging parents. Yung mga tao na wala sa ministry, hindi nila naiintindihan na totoong ministry. Kaya nakakalungkot kung nandito kayo sa you say that you are in the ministry but you really don't understand the ministry. Kaya nga mga kapatid, intindihin nating maigi. Are you listening? Amen? Ilan sa mga members, once again, ang nakakaintindi ng ating responsibility na dapat nandito tayo sa panahon ng pananambahan at tayo po ay susuporta sa lahat ng mga programa ng ating simbahan. Lahat, ang nakakalungkot, you have the data to support everyone's program, but yung program nyo sa area ay hindi nyo binibigyang pansin. Ulitin po natin, lagi sinasabi ng ating pastor, grow with your pastor. Kaya nga ang problema, masyado yung expose sa social media, pero marami tayong napapabayaan ng mga programa. Kapatid, intindihin natin na ikaw ay inilagay ng Panginoon sa simbang ito. You have to grow in this church. You need to support and make sacrifice for the ministry. In fact, ito yung aking prinsipyo, lagi kong sinasabi, maglingkod ka sa Panginoon, kaya hindi, mamamatay ka. Dadating yung sukdulan sa buhay natin, haharap tayo sa Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, understand what the will of the Lord is. If you really understand the ministry, you will going to respond positively and not negatively. Amen? Before I close this message this afternoon, ulitin ko, but the problem is understanding.
Diyan nakasalalay ang response ng bawat isa. Understanding is based on our exposure. Kapag ito, ang ating Panginoon, in-expose niya sa kanyang 12 taon. Kung sa atin yun, naglalaro pa yun ng Jolen. Lalong-lalo na ngayon nga, tatay na, nag-ML pa eh. Pero, narito ang ating Panginoon, 12 years old. In-expose niya yung sarili niya sa kanyang mga teachers. Kaya nga nung nahanap sila ni Mary, sabi niya, bakit ka nandito, hindi ka man lang nagsabi sa amin? Sabi niya, wish you not that I'm doing my Father's business. Anong ibig sabihin? Sa kanyang murang edad na 12 years old, wala siyang ibang iniisip yung kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. At in-expose niya yung purpose niya, bakit siya pumunta sa lupa. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Kaya nga po, ulitin ko po, in-expose niya yung sarili niya sa mga bagay na kanyang papakinabangin upang mapulfill niya yung purpose niya sa kanyang buhay at yung plano ng kanyang ama na pagpunta dito sa lupa. Ang tanong ngayong hapon, saan mo ini-expose yung sarili mo? Ini-expose mo ba sa chismisan? O daldalan? O negatibong bagay? The reason why hindi mo naintindihan ang ministry is because when you understand the will of the Lord in your life, you will going to respond positively and not negatively. Young people, saan mo in-expose yung buhay mo? Kaya nga laging sinasabi nga na pastor sa amin, bilang preacher, lunurin mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Soak yourself to the Word of God. Kaya nga bakit every time na binibigyan kami bilang mga pastors ng pagkakataon to fellowship with the men of God, naroon ka, maupo ka at makikinig ka at ikaw ay maimpluwensyahan kung paano lumago ang gawain ng Diyos at paano tayo magkaroon ng tamang spirito sa gawain ng Diyos. Honestly, pag wala kang right spirit sa anumang ginagawa mo, sira lagi ang ating gawain. Amen? When you expose yourself to the ministry, patuloy mong mamahalin ang ministry. That's why I thank God for the members of this church that you expose yourself in the ministry. You join the good news class, you join the soul winning, you join the choir, you join every ministry in our church. What's that? It's because you really understand the ministry. Understanding and answers. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Sa mga tao na nakaunawa ng ministry, mamahalin talaga nila yung ministry, magre-respond sila, na kahit na nahihirapan sila, magsasacrifice sila. That's why sabi ko nga po sa inyo, once again, I thank the Lord for the ministry na pinagkatiwala sa ating pastor. Kami po ang bunga ng ministry. Kami po, habang dito ay patuloy na lumalago, doon din po sa ating lugar ay patuloy na nagpapatuloy at nag-grow ang ministry. Why is that? Because we really understand the ministry. Understanding and answers. The question, do you really understand? The prayer na kailangan natin ngayon pong hapon, ngayong gabing ito, manalangin tayo na talagang naintindihan talaga natin ang gawain. Ang problema minsan, hindi mo talaga iniintindi. Ulitin ko po, nagiging passive tayo sa mga napakagandang mensahe coming from this pulpit. Umaapaw na bumabaha talaga dito sa atin ang mga magandang mensahe. Hindi lang nanggaling kung saan-saan. Talagang nanggaling sa salita ng Diyos. Proven messages
that comes from the Word of God that give us challenge, mga kapatid, kung ating uunawain at susundin. How is your heart tonight? Understanding and answers. God bless you. Dakila naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat sa mensahe. Salamat po sa patuloy niyong ginagawa sa amin. May your words be a blessing to your people. It is not my intention to hurt your people, but for them to really understand your word, O Lord. Please. Salamat po sa aming pastor na patuloy na pinapaunawa sa amin ang ministry is because sa anumang bagay na unawaan po namin, doon po kami magre-respond. I thank you, O Lord, for those members faithfully serving through this church, serving you through this church, serving with our pastor. Bless their families. Thank you so much for those faithful members giving their tithes and offerings in order to support the ministry. Continue to bless them. And challenge those people, those members, O Lord, na maaring di nila naiintindihan ang pangangailangan na gawain. Continue to bless them, O Lord. Manguna po kayo, Ama. Let's come to the throne of God. Dakilang Diyos, marami po salamat sa paggamit niyo po kay Pastor Loie. What a great message, oh God, to understand. Thank you, oh God, for reminding us what we need to understand, what we need to receive, what we need to accept. Upang patuloy pa po kami lumago, Panginoon, sa pagkakilala po sa inyo at lalo pa kaming maging effective sa inyong ministry. Salamat po, O Diyos, sa ginagawa niyo po sa buhay namin. Salamat sa kabutihan niyo at katapatan niyo po sa amin. Pagpalain niyo po ang mga anak niyo na tiklop-tuod na lumapit po sa inyo. Panginoon, alam niyo po ang aming kailangan. Alam niyo po, Panginoon, ang mensaheng ito ay napakahalaga sa amin na dapat naming i-keep at dapat po kami laging ma-remind, Panginoon, sa basics, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats. Did you get something tonight? Did you get something tonight? Nawa yung ating mga kapatiran sa missions ay pinagpala sa mensaheng ito. No? Now back to your seats, please. Let me say something.
Okay? All right. Quit talking, please. All right. Hindi naman ako nag-preach eh. Akong inuubo eh. That's a great message, mga kapatid. Tama yung sinabi ni Pastor Louie, most of the time we're passive na. But here's the thing, mga kapatid. Everybody heads up, everybody look at this way. Come on, everybody heads up. Dito po tayo nakatingin, mga kapatid. Quit moving. Kung hindi naman kinakailangan kayong gumalaw, mas maganda ho, maunawaan pa ho natin, madagdagan yung mensahe na naunawaan po natin. Understanding is our ability to receive the Word of God. It is our ability to receive knowledge. You see, that's understanding. Hindi po ang ibig sabihin ng understanding ay narinig mo yung salitang beautiful, alam mo ang ibig sabihin ay maganda. But how you receive the Word, that is understanding. Yan po ang ibig sabihin niyan. Because in understanding, mga kapatid, kalakip po niyan ang salitang decoding. In other words, pagka naunawaan mo ang isang bagay, nauunawaan mo isang bagay, marunong ka mag-decode. Nadi-decode mo yung situation. Is everybody understand the word decode? Decode? Alright. Nalalaman mo yung situation. Nauunawaan mo yung situation. And then, you can only do that, mga kapatid, kapag ka matatanggap mo yung salita ng Diyos. Now, listen now. Pag nandito po tayo, mga kapatid, makinig po kayo mabuti, lalong-lalo sa mga members na nandiyan po kayo ngayon sa virtual. Alright? Now, pag nandito kayo, nakikinig kayo ng preaching, madali, kung sa pangunawa lamang, ang tawag po, ang pagkaunawa natin ng understanding is translation. You see, nauunawaan mo by translation. Halimbawa, sa katulad sinabi ko sa inyo, narinig nyo yung salitang beautiful, alam nyo na yan ay maganda ang ibig sabihin yan. Pero, ang pinakang essence po niyan is, kaya mo bang tanggapin? You see, so you understand most of the time, kapatid, nandito tayo sa loob ng auditorium, na-offend tayo sa preaching. Now, kapag ka nagsasabi, pagka binibigay sa atin ang katotohanan, mga kapatid, at na-offend tayo, it means kulang tayo ng understanding. Because we refused to receive what is best for us. You see, for instance, all right, let me give you an example sa mga kapatid para lalo pang maging maliwanag. All right? Now, listen, tinutulungan natin yung mga kabataan, na mag-grow at para mailagay sila sa maayos na kalagayan, mga kapatid. Okay? Sinasabi natin, kung hindi ka pa mag-aasawa, wag ka muna mag-boyfriend. Kung hindi ka mag-aasawa, wag ka muna mag-girlfriend. But listen now, may mga magulang na gustong-gusto nila na ang mga anak nila ay may humahanga na. Kaya nga ini-entertain nila yung mga suitors. You see that? Ngayon, pag napagsabihan yung kanilang mga anak, mau-offend. So do you understand what you are showing? You are showing that you are lack of understanding. Because you do not have the ability to receive what you need and what is best for you. Did you get the point? So, that is exactly what the word understanding means. So, hindi natin ma-decode. Ang problema natin, mga kapatid, kapag ang mga kabataan at maging mga magulang, hindi niya ma-decode yung situation. Very dangerous na. Listen. For example, in the Bible, in the book of 1 Chronicles chapter 12, if I'm not mistaken, in verse number 32, we are reminded about the children of Issachar. Okay? And then the children of Issachar, they have the understanding of the time. You see, they can decode the time. All right? Kaya nilang i-decode anong situation ito, anong meron sa time na ito, mga kapatid. Now, do you understand it's very important to understand that you have an understanding of the time?
Do you understand where we are now? Ha? Anong sabi ni Apostol Pablo tungkol sa time ngayon? We are living in a what? Perilous time. What is perilous time? Dangerous time. Why it is dangerous? We have so much media and giving much of our time in our media. Alright? Now, naunawaan niyo mga kapatid na grabe ang involvement ng mga kabataan ngayon. Not only yung mga kabataan, mga adults. That's why very prone ang mga mga magulang, ang mga mag-asawa sa destruction ng marriage. Because of that, because of this. And we cannot decode the danger of the time. We thought we are living like, relax tayo, okay lang, walang problema. Pero ang totoo nun, kapatid, hindi natin ma-decode na may danger na pala sa panahon na ito ngayon. Because we do not have understanding, and the main reason why we cannot decode and understand the time, kapatid, it is because we refuse, we don't have the ability to receive the truth. Walang understanding. Walang abilidad na unawain. Kasi nga po, listen, kapag ka na-offend tayo, pag sinasabi sa atin ng katotohanan, may kulang ka sa pag-unawa. Now, let's say, maliban po dyan mga kapatid, you try to study the book of Romans chapter 1, you will find out nang sabi ni Paul sa mga taga-Roma, may mga taong natutuwa na gumawa ng kasalanan at may mga taong natutuwa na makita nila yung gumagawa ng kasalanan. So you understand that? For example, the Apostle Paul was talking about, homosexual. May mga taong, tuwan-tuwa, pinagmamalaki pa nila yung kanilang kabaklaan, May mga lalaki, I don't know about you, pero talaga nasusuka ako sa inyo eh. Pagka ang kilos ninyo ay kilos yung babae. Pag nagsasalita, madulas, tapos sasabihin pa, susuportahan ng mga magulang. Wala tayong magagawa. Ganyan siya nilikha ng Panginoon. Isa pang bobo. Isa pang matalinong, but anyways, ang ibig kong sabihin mga kapatid, marami tayong ikino-commend na hindi dapat natin i-commend. Let me be frank or prank. Alin man. Pero totoo lang mga kapatid, gusto kong maging prank ka sa inyo. Nandiyan yung mga missions natin. Okay? They have their own, families. But here's the truth na lagi ko po sinasabi sa kanila. Hindi ko ipagmamalaki ang anak ko na meron siyang trabaho sa labas na hindi connected sa church. Kung ako'y pastor, ako'y naniniwala na ang mga anak ko ay tinawag din ng Panginoon sa gawain ng Panginoon. Kung hindi man yan tinawag mga kapatid, i-volunteer ko. I-volunteer ko. Sasabihin ko sa Panginoon, eto po ang mga anak ko, gamitin nyo. Hindi ko ipagmamalaki na ang anak ko ay doktor, hindi ko pagmamalaki na ang anak ko ay abogado, at hindi ko pagmamalaki na si Maki ay kumikita ng ganito for selling Cebu, and si Channel ay kumikita ng ganito sapagkat siya ay engineer, sapagkat business siya ay ganito. No, sir. Mas okay na magsama-sama kami ng konting pagkain at kung anong kinakain ko, kinakain nila, basta't kasama ko sila sa ministry. At gusto kong makita sila na itsura nila na nasa ministry kaysa itsura nila ay parang wala sa ministry. You understand what I'm saying? But listen to me now. Minsan hindi nyo po ito nauunawaan. You don't have the ability to receive this, to accept this. Why is that? Listen, mabuti. Tingnan mo si attorney, may anak na attorney, sapagkat abogado siya. Pagka si attorney, nagkikwentuhan kami na Sister Tina, nung kami nagkikwentuhan si attorney, Sister Tina, nagkikwentuhan, bakalain mo, yung anak kong babae, by the way, sila yung pinuno nila, Pastor Louie. Mga walang anak na lalaki. But anyways, pero alam mo sabi niya, yung mga anak kong babae,
Hindi ko akalain na makakapag-asawa ng pastor. Premyo na yun sa kanilang katapatan sa Panginoon. Bagamat si attorney ay attorney. So you understand what I'm saying? Hindi ho katakataka na si attorney magkaanak ng attorney. Pero yung magkaroon sila ng manugang na pastor ay malaking regalo po yun. You see? Now, do you understand? Now, hindi nakakahiya si attorney na magkaroon ng anak na attorney sapagkat attorney siya. Pero pagka ako pastor, nagkaroon ako ng anak na attorney, hindi ko tatanggapin yun. Dapat magkaanak ako na magpapastor din. You understand what I'm saying? Pero naunawaan niyo mga kapatid, na minsan sa pamamagitan ng media, pinupuri pa natin ang mga hindi dapat natin purihin na mga anak ng pastor na wala sa ministry. And they don't even look like that they're church people. It's so sad. O, nakikinig kayo dyan, kayo mga pastors, kayo sa missions. Na ang nakakalungkot pa, ang mga itsura pa nila, parang hindi pa church people. So you understand what I'm saying? Sasabihin natin, kasi dala yan ng trabaho, yun ang pagkakamali mo. Nilagay mo siya sa trabaho Pero kung nilagay mo yan sa ministry, hindi ganyan ang itsura niyan. You understand what I'm saying? Kapatid, ang kailangan po natin is understanding of the time. Understanding the will of God, what the will of the Lord is. Understanding the call of God. Understanding the purpose of this life. Mahirap hong i-decode yung situation, kapatid, yung time, if you don't have the understanding. Understanding, again, is your ability to receive the truth. To receive the knowledge. Kapatid, kapag ka na-offend tayo na alam naman nating ikabubuti ng ating pamilya, ikabubuti ng ating anak, kapatid, iyan ay nagpapahayag ng kakulangan sa pag-unawa natin. Noong araw sinasabi ko itong mga anak ko, sinasabi ko lagi, maliliit pa yung mga yan, sabi ko, ako tinuturuan ko yan, alam niyo naman kasama ko lagi si Lerman noong araw, hindi kami nagkokontrahan kailanman pagdating sa disiplina. Pero sabi ko, pagka nakawala na yan sa akin, sa paningin ko, panalangin na lang ang garantiya ko sa kanila. Hindi ko na alam kung kontrolado ko pa sila. Basta't ang alam ko lamang, Diyos ang pinagtitiwalaan ko. There are many times that they are out of my control. You see? So I have to accept that. I have to accept that. It's clear in my mind. Na itong mga batang ito, hindi ito perfecto. Itong mga batang ito ay pwede itong matempt na ganito. But Lord, I'm trusting your hands. You'll take care of them. See that? Kapatid, listen now. Ang problema po natin, para bang tinatrato natin yung mga anak natin ay hindi magkakasala at hindi nagkakasala. Sapagkat may sinabi tayo sa kanila sa bahay. But listen to me now. It's time to get understanding. With all thy gettings, get what? Understanding. That is from the very mouth of a wise man. You know him? Sino siya? That's it. Kapatid, every time na pupunta tayo dito sa simbahan, it's foolish na i-reject natin ang salita ng Diyos at i-resist natin ang ating sarili, i-resist natin yung katotohanan. Thus, hindi tuloy tayo nagkakaroon ng chance na makita natin yung magandang future natin. You see, nawawalang kwenta tuloy yung resilience natin. Sana meron tayong ganun. Yung chance to develop, yung chance na mapabuti ka, nawawala tuloy yun. Because of that. Kaya nga po, kailangan po natin ang understanding. You need the ability to receive the truth. How do you receive the truth? The Bible says
during one of the letters of the Apostle Paul, it says there, they receive the truth with gladness. They receive the word of God with gladness. Hindi po ba nakakalungkot mga kapatid na aalis tayo sa simbahan na kumo tayo sinabi natin tinamaan, tayo ay in other words, kung tinamaan tayo, tinanggap natin na nandiyan na sa atin yung truth. Hindi lang nauunawaan natin, natotoo yan eh. It doesn't matter kung sino nagsasalita. Ang tanong, makakatulong ba sa iyo yung sinabi? Kung makakatulong sa iyo yung sinabi, tanggapin mo. That's wise. Wise decision. Brethren, we need understanding. The ability to receive the truth. Am I clear to you? Yan ho ang kailangan natin sa araw-araw. Madi-decode natin yung situation natin. Anong situation ko na ba ngayon? You see, now listen to me now. Sa lahat na may mga hawak na cellphone, gadgets, mga kapatid, nadi-decode nyo ba yung situation nyo pag hawak nyo ang inyong gadget? Nadi-decode nyo ba? Alam nyo ba yung situation ninyo na pag nakakita kayong ganito, grabe ho ngayon, kapatid, I'm telling you. You see, medyo nagaganito lamang kayo, nagbabasa lamang kayo, nag-i-slide lamang kayo, tumitingin kayo ng mga clips kung ano-ano ng kalokohan lumalabas. I hope you're familiar with that. Diba? So, nakita nyo mga kapatid, it's so important. Kaya tayo nagdadala ng ganito. Kaya tayo nagsasalita ng ganito. Kaya binibigyan namin kayo ng information. You see, again, tigilan ho natin ang pagbibigay ng commendation, pagpupuri sa mga bagay na hindi naman natin dapat purihin. Natutuwa kayo na makita nyo, mga kapatid. I'm telling you, ang pinakamaganda pag nakakita kayo, ang tanong ko, may pupunta rito mga kapatid. In fact, may pumunta rito, nagpapatulong. Sabi ko, saan ka galing? Anong church ka galing? Sinabi niya, church ako ganito galing. Sinong pastor mo? Tatay ko po. Ha? Tatay mo, pastor mo? Anong gagawin mo? Mag-a-apply ka ng sundalo? Bakit hindi mo tulungan ang tatay mo? Ang nasa isip natin, kailangan mo ng pera, maraming pera sa ministry. You see, andyan ngayon si Pastor RJ, mga kapatid. Si Pastor RJ, nag-a-apply po yan ng sundalo, mga kapatid. Mabuti na lang hindi siya tinanggap. Kung tinanggap si Pastor RJ, walang gawain na ganyan sa Baguio. Hindi ko lang alam kung sinong gagamitin ng Panginoon. Baka mas pogi. Mas matangkad. Pero sinisiguro ko, mga kapatid, hindi si Pastor Morphe. Iba ang panawagan ng Panginoon kay Pastor Morphe. Pero sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, listen now. Ito sinasabi ko lagi, be careful sa inyong action because reaction is always worse than action. If we are not careful with that, sabi ko, ang ating next generation magre-react sa anumang enact natin, mga kapatid. Kaya sana ho, maunawaan po natin, we really need understanding. We should have the ability, you better beg God to give you the understanding, give you the ability to understand, to receive the truth, to receive what is right. So you can decode the situation. Hindi po ba ang problema sa pamilya ngayon? Hindi nyo ma-decode kung anong problema meron kayo? Yeah? Kaya nga tuloy-tuloy ang problema eh. Kaya nga tuloy-tuloy ang problema kasi hindi ma-decode yung situation. But if you have the truth, sana matagal mo nang tinanggap ang katotohanan. Sana matagal mo nang tinanggap yung information. Sana matagal mo nang tinanggap yung knowledge. Because every time, God will give you the knowledge. God will give you the understanding. Ano sabi ko kanina umaga? It's foolish
to believe in God, but refuse to please God. It shows the lack of knowledge. Well, I hope we got much. Amen? Maliwanag na maliwanag ko ang mga natatanggap po natin dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, ako po ay naniniwala, hindi po sa tayo nagmamalaki sa ating situation, pero I know what I'm giving you. I know where I stand. That's why I'm not afraid to preach the truth and to stay in the truth. Kung ang pamilya ay aalis sapagkat tinamaan, sapagkat na-offend, sapagkat kinakampihan yung mga anak, so be it. It's not in my control. God is always in control. And it's the Holy Spirit, kapatid, na nagko-convict sa atin. It's not me. I'm just the amplifier of God. Ina-amplify ko lamang po yung salita ng Diyos sa inyo. So I'm just bringing, I'm the courier, mga kapatid. I'm the Lazada, I'm the Grab, I'm the Food Panda, I'm the Shopee. No, hindi naman. Yung mga courier, J&T, move it. Wag kayo magtatry ng move it, mga kapatid. Ma-aksidente kayo. All right. Use the Grab. Grab the Grab. And if you want the real chicken, go to the True Chicken. Yeah, promise. I'm telling you, the best chicken in the country, True Chicken. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Diyan lamang kayo mga katikim ng totoong chicken na hindi patty. Patty. Hindi fatty, ha? Patty. Okay? Kasi totoo talagang hiniwang karning manok yung nakalagay sa sandwich. Teka muna, nag-advertise na yata ako, hindi man ako nakatikim. Minsan lang kasi ako nakatikim niyo, mga kapatid, ang sarap talaga. Pero talagang unbeatable yung taste na yan ng True Chicken, kapatid. Yeah, True Chicken. Alam yan ni Hiner. Alright. Parang pinalungkot ko kayo, mga kapatid. Masaya ba kayo na nakakapakinig kayo na mensaheng ganyan? Yeah. So I hope yung mga kapatiran natin dyan na nasa mission, tanggapin natin. If you have an understanding, then matatanggap nyo ang katotohanan. Alright? Okay. So, is everything clear? Are you blessed? Amen. Amen. Alright. Tayo po ay dadako, mga kapatid, sa ating regular offering. And once again, I'd like to encourage you to